what makes a good mother? Ano ang basihan ng pagiging mabuting? Ano po yung basihan sa maging good mother? Okay. Maraming basihan ang pagiging mabuting ina. Isa dito ay ang kanyang 24/7 na pag-aalaga ng kanyang anak. Dengue's here. Katabi sa pagtulog, pagbe-breastfeed ng kanyang anak. Isa yan sa pinakamahalagang gawain ng isang ng ina upang ma-inherit ang lahat ng magandang kaugalian ng isang ina. Okay. So for you, Kathy, a question. Do you think babae na magkambyo magkambyo sa dinner table, nagtatanggal ng pugno, nag-burp sa dinner table, umutot sa dinner table, at nagpakita ng pasas sa mga housemates namin? Okay, masasagot. Good mother ba yan? Masasagot ko yan. Okay. Ang mga bagay-bagay na yan ay parte or bahagi ng isang pagkatao. At ang pag-utot, pag-burp, pagkuha ng kugmo, pagkambyo, yun ang mga bagay-bagay na nagustuhan ni Jason at na-inlove siya kay Melissa. Yun ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng anak. Okay. Kaya lang napapabayaan niya ang sarili niya dahil sa pag-aalaga niya kay Dengue. You are losing point sa point ng question ko po. I am questioning if sa pagkambyo ng isang babae, sa pagtanggal ng kugmo sa isang babae, burp, utot, at pagkita ng pasas sa mga tao sa lahat ng mundo, does that make someone a good mother? Objection, Your Honor. Nasagot na ang tanong. Sabi mo, Does gusto that lang make a niya. good mother? Objection sustained. Next question. Next question, no? Ikaw may question, no? Wala na. Wala naman That's all, siya Your sinabi. Honor. Attorney Paras, your next witness. Sa kanila yung witness. Sa kanila yun. Dito na tayo. Sino? Hindi pa. Last pa yun. Tinatawagan ko ang susunod na witness, si Hermes Bautista. Ginoong Hermes, ilarawan mo sa husgadong ito kung gaano ka kasarap at gaano ka nilalasap at gustong ma-achieve ng mga babae. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, hindi po ako naniniwala na minamahal ako ng mga babae. Kundi lang ako pinipilit na sinasabi nila sa akin na madali akong mahalin at minamahal nila ako. Yun po, ginagawa nila lahat para maangkin ang aking pagkalalaki. Ibig sabihin, sobrang napakasarap naman talaga nitong Hermes. Ngayon, ilarawan mo sa husgadong ito kung paano kayo nagkakilala at kung bakit mo nagustuhan si Melissa Cantiveros. Nung una ko pong makilala si Melissa, 3 days ago, nung pumasok po sila galing sa confession room, para po akong bulag na nakakita ng liwanag sa unang pagkakataon nang makita ko siya. Woo! Mabait siya, maganda. Napakaganda po niya. Sa una po, pagkakita ko pa lang sa kanya, naging speechless talaga ako. Speechless! Ibig sabihin, wala siyang masabi sa mukha at kagandahan ni Melissa. Magpatuloy ka, Hermes. Yun po. At ako'y napaluhod nung nakita ko si Melissa dahil para siyang Diyosa sa kagandahan. Diyosa ng kagandahan. Opo. Magpatuloy. At pagkatapos po ng dinner ng gabing yon ay nagsimula na akong manligaw kay Melissa. Ngunit, sandali lang, please. Ngunit nang malaman ko na meron siyang anak, hinayaan ko siya at nakita ko ang pag-aalaga niya kay Dengue. At nirespeto ko yon dahil ang tatay ay nasa kabilang bahay. Ngunit sa kanyang pagkukwento ng pagmamaltrato at sa ebidensya ng mga pasa at mga sugat, lalong-lalo na sa puso ng Melissa, ako'y naawa at
at napaiyak sa aking mga salitang narinig galing sa bibig ni Melissa. Kaya hindi ko po maisip kung anong klaseng ama si Mr. Jason Francisco. Wala po siyang kwentang ama. Ayan po, Your Honor. Narinig po natin sa isang bachelor na napakasarap naman talaga. At nagkaroon ng interes kay Melissa Cantiveros kahit na siya isang kugmuin. At haggard na talaga ang pagmumukha. Pero nakita pa din siya ng busilak ng kagandahan. At mas lalo pang na-in-love ang ating matipunong bachelor dahil talaga namang mapag-arugang ina at mapagmahal na babae. Kalami! Ikaw si Melissa, isa siyang malami na kugmuin. Kalami! At tignan mo naman, lahat ng mga tao, pati mga lalaki, ay naaawa sa kanya dahil sa kanyang sinapit, sa kanyang malupit na asawa, na kakapanghinayang ang kanyang kagandahan at kabaitan kung siya'y sasaktan lamang ng isang walang kwentang ama Tama po yun. na hindi kayang pangatawan ang kanilang kinasarapan. Attorney Paras, tapos na ang opening statement mo. Yes, Your Honor! May katanungan pa ba kayo para sa inyong witness? Last na lang po. Sa tingin mo ba, isang mabuting babae at ina itong si Melissa at pag nagkaroon kayo ng tsansa na magkaroon sila ng divorce, pakakasalan mo ba siya, Hermes? Unang-una po, halatang-halata pa lang nung simula ng pagdating nila, kitang-kita na ang pagiging mabuting ehemplo ng pagiging ina ni Melissa. Gaya kagabi, napagalitan po, nung isang gabi pala, hindi kagabi. Napagalitan na kami ni Big Brother dahil ayaw pa namin matulog. Dahil kay Melissa, dahil sa pag-aalaga niya kay Dengue. Pinipilit na namin siyang matulog, ngunit sabi niya, hindi ako matutulog dahil aalagaan ko si Dengue. Kayo na mauna matulog. Dito na ako tatanda sa piling ng aking anak, sabi niya. At kung magkakaroon ng tsansa na maghiwalay si Jason at si Melissa, gagawin kong lahat para maangkin ang puso ni Melissa. Melissa! Salamat, Hermes. At yun lamang po, Your Honor, ang magpapatunay kung gaano kabusilak na pagkababae ang si Melissa. Kalami! Malami talaga ang complainant. Attorney Paras, makakaupo ka na. Salamat, Your Honor. Attorney Castillo and co-counsel, Yes, Your Honor. May you tanong may po proceed. kami. Hermes, darling, Hermes. Totoo bang hinalikan ka ni Melay sa iyong malaman at masarap na dibdib? Wala po akong maalalang ganong pangyayari. Papaalala ko lang sa'yo, nung nandun tayo sa sa activity area, hindi mo pa rin ba naaalala nung nag-volleyball tayo? Hinalikan ka nga ba ni Melay sa iyong malaman at masarap na dibdib? Wala po akong maalala. Meron po ba kayong ebidensya na magpapatunay na ginawa ni Meron Melissa akong yun? witness mamaya. Sige. Nagsinungaling ka na. Sinasabi mo bang may relasyon kayo ni Melissa? Ang totoo po niyan, ako lang ang nagkukunwaring may relasyon kami. Nangangarap lamang ako sa pagmamahal ni Melissa. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon dahil ang kanyang atensyon ay nakafocus sa pag-aalaga ng kanilang anak ni Jason. Mamaya yan. Kalami. Narinig mo ba ang pagsasabi ni Melissa ng I love you, Hermes, noong nandito pa siya sa kabilang bahay? Narinig ko po yun, totoo po yun. Ngunit ngayong tinanong ko sa kanya kung anong ibig sabihin nun, yun ay pawang pagmamahal ng isang kaibigan lamang. Attorney Castillo, magpalit kayo ng pwesto ni Attorney Okawa. Ano po? Magpalit kayo ng pwesto. Magpalit tayo ng pwesto. So, ako. Paano mo sasabihin sa akin na mabuting ina si Melissa gayong naglalandi siya sa lahat ng lalaki? Lilinawin ko lang po, wala po siyang nilalandi dito sa House B. Ako po ang lumalandi kay Melissa. Nakita mo ba sa nung basketball natin na hinalik-halikan niya ang ating referee si Kenny? At sinabihan pa niya to ng matunog na, I love you, baby. Naalala ko po yun, ngunit ang paliwanag niya doon ay, sabi Thank niya, you, Hermes. Thank you. No need to explain. You stated the fact, okay?
Sige, wala na po Hindi. kaming tanong. Wala na po Hindi pa kami ako tapos tanong, sumagot. Your Honor. Oo. Thank you. Thank you. Masarap ka talaga, darling. Sabi niya para sa You may kanya. take a seat, Attorney Castillo and Attorney Okawa. Next witness, Attorney Paras. Meron pa ba?